buong mundo o doon mismo mga sangkay sa United Nations na debate, nagulantang ang lahat mga sangkay sa paglantad ng anak ng founder ng Hamas. At dito mga sangkay, napakalaking pasabog ang kanyang ginawa. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng solid sangkay na narito ngayon. Bago tayo magsimula mga sangkay, alam nyo na, pag-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Sa ibaba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko guys, please subscribe my YouTube channel. Sa baba po ng video na to, may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So today, mga sangkay, napakaganda ng ating topic at magre-react po tayo sa isang video. Ipapakita ko po sa inyo mga sangkay kung paano lumantad itong anak ng founder ng Hamas. Hindi po ito basta-bastang tao mga sangkay. Ito po, itong anak ng Hamas mga sangkay, noon pa pala ito nagsisiwalat tungkol sa kalupitan nitong Hamas. Although ang kanyang magulang mga sangkay ay kabilang sa founder mismo nitong Hamas terror group. Matindi mga sangkay, matinding sakripisyo ang kanyang ginawa. Kasi isipin nyo itong taong to mga sangkay, anak ng Hamas na founder. Ibig sabihin, buhay ano siya dito, lumalangoy siya sa pera mga sangkay. Lumalangoy po siya sa kapangyarihan. Pero mas pinili niya po kung ano po ang tama at isiwalat po ang katotohanan. Dito mga sangkay sa video na to, mapapanood nyo na marami ang tumutuligsa sa Israel until biglang nagsalita itong anak ng Hamas at nagulantang ang lahat. Ito, panoorin po natin. Ito, nangyari ito mga sangkay September 25, 2017. Ito po ay sa Human Rights Situation in Palestine or Palestine. UN Human Rights Council debate. Dito mga sangkay, na-shock ang lahat. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money. Ito itong mga nagsasalita, ito po yung mga tumutulig sa Israel. Ito naman, sa Syria naman, binabanata ng Israel. Tingnan nyo mabuti yung mga sinasabi nila. Activity to Judea. Sabi ng Syria, Israeli activity to Judaize Jerusalem. Jerusalem, demolition of homes. Yan, dinedemolish umano yung mga bahay, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit every one of them, guys, various forms of human rights violations Israel. in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities Venezuela. and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic Iran. cleansing, and state terror. Thank you, United Nations Watch. Eto na. Biglang lumantad itong si Mossab Hassan Youssef. Eto mga sangkay, pakinggan po natin. Tingnan po natin kung anong reaksyon ng mga taong to. Sayyid Rais, I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. Klaro as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority. Tingnan nyo to mga sangkay, napalingon siya which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? Ayan na. Question na po niya yung mga nagsasalita laban sa Israel na kunwari kumakampi sa Palestine. The Palestinian people did not elect you. The Palestinian people did not elect you. Remember guys, anak po ito ng Hamas. Tingnan nyo yung reaction nila mga sangkay dyan. And they did not appoint you to represent them. Tingnan nyo to
You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. Nako, This is evidenced by your own total violation for their human rights. ayan na mga sangkay. Sinisisi niya po dito itong mga taong to, mga sangkay, na siyang nangunguna pala, na kunwari kakampi ng Palestine people, pero hindi pala. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. Tingnan nyo to, ha. Tingnan nyo kung paano po sila na-shock, mga sangkay. You kidnap Palestinian Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo yung mga pasabog niya. students from campus and torture them in your jails. Yan ang hindi alam kasi ng marami sa UN. Kasi isipin nyo naman, ang nagsasalita Iran, ano pang mga bansa yan, mga North Korea, at marami pa pong ibang mga sangkay, Turkey, iba't ibang mga Arab countries, mga sangkay na nakapaligid, nagsasalita at binabanatan po ang Israel na nagpapahirap umano sa Palestinian. Pero mga sangkay, dito, baliktad ang totoo. Remember, anak po ito ng founder ng Hamas. Hindi po yan basta kung sino lang. Kaya mga sangkay, I ask every one of you na please, pakishare ang video na to para mas makita po ng lahat ano nga ba talaga ang totoo tungkol dito. Though marami na po tayong na-share na video niya mga sangkay, pero isa po ito talaga sa malaking pasabog na nagulantang ang UN. Diba? Ito, ang laking pasabog na ito. Litin natin yung part nito mga sangkay. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. Ayan na. Mga bata pa, mga sangkay, kinukuha nitong Hamas. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. Gusto niyo pa marinig yun, mga sangkay? Para mas matauhan ang lahat na sumusuporta sa Hamas? Tingnan, panoorin po natin mabuti. Concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. Boom! Ewan ko lang mga sangkay kung hindi pa rin po natin marirealize. Ito na lang yung tingnan po natin. Ang Israel, nung nagkaroon po ng digmaan, nung pinasok po sila ng Hamas, pinrotektahan, wala po silang ibang inisip, kundi yung buong Israeli. Lahat po ng citizens, maprotektahan. Tingnan nyo yung kaibahan. Ang Hamas, anong ginawa? Ginawang shield ang Palestinians. Bakit mga sangkay? Maraming nadadamay sa gulong to doon sa Gaza. Dahil ang ginawa nitong Hamas, ayaw nila paalisin ayaw ng Hamas paalisin yung mga Palestinians na natitira doon. Why? Because wala po silang pakialam sa Palestinians. Yun po yung totoo mga sangkay. Wala po silang pakialam sa Palestinians. Pero, nire-represent daw nila. Pero si mga sangkay si Joseph, itong anak ng leader ng Hamas o founder ng Hamas, mga sangkay, di po talaga siya naniniwala na itong mga Hamas, itong Hamas terror group ay nagre-represent sa Palestinians. Dahil nakita niya po ang totoo dito na hindi, ginagamit lang pala ng mga to. Tingnan niyo yung kaibahan. Ang Israel, pinotektahan nila yung kanilang lahat ng Israeli. Pero itong Hamas, hindi, huwag kayong umalis. Hindi, dito lang kayo. So ang nangyayari, nadadami po sila. Bakit? Ba't ginagawa yun ng Hamas? Para pag tinamaan itong mga civilian na itong Palestinians, ang sisisihin Israel. Diba? Mga sangkay? So ito, nagulat po silang lahat dito. You are the greatest enemy of the Palestinian people. Boom. You are the greatest enemy of the Palestinians people. Ito If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your Tingnan nyo to. Tingnan nyo to kung paano sila nagulat. own actions.
You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform Ayan na, you use this platform to mislead the international community to mislead the international community. Ginagamit nyo, sabi niya, yung stage na to, itong lugar na ito, itong platform na ito, para lokohin ang international community. Galing po mismo sa member ng Hamas na anak po ng founder ng Hamas. Tingnan nyo to kung gaano siya nagulat, oh. to mislead the Palestinian society To mislead the Palestinian society to believe that Israel is responsible for the problem you create. para maniwala daw ang marami, like Palestinians, like international community, na ang Israel ang responsible sa mga problema na Hamas lang din ang may gawa. Kaya nga mga sangkay, ang nakakalungkot dito, itong mga Palestinians na dadamay, yung mga wala naman talagang kamalay-malay, wala pong, Diyos mo yung marimar. Thank you. Oh, tingnan nyo sila. Oh, nagulat mga sangkay. Tahimik lahat. So ito po ay isa sa matinding pagsisiwalat ng anak ng Hamas. Nagulantang ang lahat. Dahan-dahan na po nailantad ang maraming katotohanan. Alam nyo, ngayon lamang po ito, matagal na mga sangka ito, sinasabi nitong anak ng Hamas. Pero anong nangyari? At the time, bingi-bingihan po ang iba. Pero ngayon mga sangka, dahan-dahan na pong nabubuksan yung isipan ng marami. So ano po ang inyong opinion mga sanggay tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.